Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Chinese Embassy Manila. Nagsalita ang spokesperson ng Chinese Embassy, si Ji Lingpin. Nilekturan niya, sinupalpal niya si Congresswoman De Lima. Kasi kahapon may mga remarks si De Lima na, "In this country, we kick out dictatorship. Kayo mga Chinese diplomats, you are guests in our country." Mga ganun ba? Parang kulang sa kaalaman itong kongresista na ito, nakakaya. O ito ngayon, nilecturan ng spokesperson. Ang galing. I am not pro-China, pro-Philippines tayo, pro-Filipino. Ang inisip natin yung kapakanan ng 500,000 OFWs natin sa China. Inisip natin kapakanan ng mga Filipino farmers na nag-export ng kanilang mga produkto sa China. Iniisip natin ang ating mga negosyante dito sa Pilipinas na nakikipagkalakalan sa China. Kaya yun ang ating iniisip. Kaya itong mga mambabatas natin na kala mo matatapang, parang handang magpalayas sa mga Chinese diplomats dito. Anong karapatan nila? O ito, point by point, ang ganda ng pagkagawa. Congresswoman De Lima, your remarks are wrong and unhelpful. Pero may wrong. Abogada ka. Sasabihan ka, mali, and I agree. Maling-mali itong si De Lima. First of all, the Chinese embassy and Chinese diplomats are the official representatives of China and the Chinese government. We are not in the Philippines to be your guests. Article 3 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations is unambiguous. An embassy is set up to represent its country, conduct diplomacy, safeguard national interests, and promote bilateral relations. Hindi guest ang mga, example, ang ating mga embassy officials sa US. They are not guests there. Ang ating embassy official sa Beijing, they are not guests. May sariling teritoryo ang mga embassy officials. Kaya yung US Ambassador residence sa Cabjanay, sa Baguio, hindi mo mapasok-pasok yun. Dahil teritoryo nila yun. Yung US Embassy sa Manila, along Roas Boulevard, US teritoryo. Anong guest? Kaya, nakakaya itong mga kongresistang ito. Second, freedom of speech doesn't mean you are free to attack China, but we don't have the right to defend ourselves. Don't overstretch yourself to be concerned about China. Our Constitution fully protects freedom of speech, but you are right about one thing. That is, you don't have the freedom of libel and smear and will be held accountable. No. Binabatikos ni De Lima plus ibang mga senador itong kritisismo ng mga Chinese embassy officials o diplomats, spokesperson against Philippine government officials. Sinong nagsimula ng gulong ito? Di ba si Commodore Tariela, dinisrespect niya ang Chinese president? O karapatan lang ng Chinese embassy diplomats, spokesperson na rumispand. Tapos, tanggalin nyo si Commodore Tariela, huwag nyo nang pagsalitain para matapos ng gulong ito. Let DFA and Chinese embassy silang mag-usap. Yun ang right channel. Hindi si Tariela, hindi kayong mga kongresista, mga senador. Third, sabi niya, using language such as dictatorship to characterize China and labeling Chinese diplomats as wolf warriors are rude and disrespectful. Such words are unbecoming of an elected official and not helpful to your public image. If you want to win an argument, make your case with facts and reason correct, not emotional and strong words and poor logic. As your colleagues say, respect begets respect.
when you are so disrespectful to China and Chinese diplomats how can earn respect? Ayan lang. Respect begets respect. Ganun lang yun. Very rude nga ang kanyang mga salita. Kasi ganun din yung kay Commodore Tariela. Ganon din yung si Erwin Tulfo. Layas! Ito. Fourth, when you talk about limit to diplomatic immunity and kick someone out, are you trying to threaten Chinese embassy again? Before you play this old trick, have you ever asked yourself if you have such authority? Ay, nako. Do you believe repeated bluffing will work? If you don't understand how diplomacy works, maybe a little more learning is not a bad thing. Mag-aral ka muna. Dilima. Yan. Ang lecture sa'yo. Kasi wala kang authority na i-kick out ang mga Chinese diplomats. Palayasin. We kick out. Parehas kayo ni Tulfo, Erwin Tulfo, na layas! Tapos, persona non grata si Soto. Only to find out, wala pala silang ka-authority, only the president. Ay, nako. O ngayon, nagsalita ang presidente. No way! Walang persona non grata. Bakit? Once na dumating na doon sa mga persona non grata o yung kick out, palayasin, nag-threaten na ang Chinese embassy. Kaya nyo bang matulungan yung mga millions of jobs na mawawala sa mga Pilipino? Nako, delikado. Pauwiin nila lahat yung 500,000 OFW sa China. Hindi na sila bibili ng ating mga produkto, lalo na yung mga prutas natin. Hindi na sila makipagkalakalan sa atin. Kaya ba ni Dilima na tulungan ang mga maapektuhang Pilipino? Kaya ba ni Soto, ni Tulfo, ni Risa, ni Pangilinan? Sagutin nyo kuno. Mahal nyo man kaya ang bayan? Di sige. Palayasin nyo ang Chinese embassy. Basta bahala kayo sa pagsustento sa pamilya ng mga maapektuhang Pilipino. Kaya nyo ba? Kung hindi, tumahimik na kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na mo gero. So mo na niyang itsura sa iyang gero nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Kung ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon man na ni si ate ang natagaan og gero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga inana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan akong ulan. Kagwalo na ni katuig ang among sin nga di ka kailisan. Oo. Salamat sa naghatag sa amo, sa mga vlogger, sa ilaa, sa among mga kuan, nagtabog sa amo nga makahatagan mo yung sin. So nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong ato wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gyud mi gaipalit og sin. Karon natagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong banat eh? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Maura na iyang trabaho, magmuso, gamay, maura na. So tagpila pod ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa ka estudyante te? Naado, tulo. Tulo, so unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa, o ang isa grade 4. So ang inyong kwarta makulang pa gyud sa Makulang pa. Kay daghan man among kuan, kinahanglanon. So salamat kaayo. Salamat po sa
Salamat sa Ginoo sa pagtabang sa amo sa amo sa mga tao nga nagkuan sa amo nagiya nga mo hatagan mi og kinabangasin. Salamat. Salamat.